Pusang alaw, naliligaw pa ako po. Gagi, na-late ako lalo. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sigurado kung tama nga ba itong landas na tinatahak ko. Kung sa landas na ba to ay may patutunguhan ako. Kung sa daan na ba to ay may mararating ako. O baka mahulog lang ako sa malalim na bangin. Pero kahit na ganon, kahit walang kasiguraduhan, ay mas pipiliin kong galawan yung pangarap ko. Mas gugustuhin ko pa rin mag-fail trying kesa mag-fail ako without trying at all. So yun po what's up sa inyo mga par? So kakagising ko nga lang, halata naman sa mukha pang bornik. At ngayon ang araw napapasok tayo sa eskwelahan. So meron ditong baunan, ito napaka-cute. Lalagyan natin to ng chowpan. Magluluto pala ako ngayon ng chowpan, almusal, sanghalian, gabihan na. All in one and 3 in 1 and in the one and only. Yes! Usapang first day of school. Ito yung araw na pinakahihintay nating lahat. Kasi dito makakakilala ka ng bagong kaibigan, bagong environment, syempre bagong opportunity. At pag sinabi nating first day, syempre meron diyang introduce yourself. At dito ko unang naranasan yung mahiya. Feeling ko nga ito rin yung rason kung bakit takot ako mag-recite. Kasi feeling ko, pag nagkamali ako, huhusgahan ako ng mga teacher. Let me explain kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Grade 3 ako noon. Tapos nagsabi na introduce yourself. Ang sasabihin lang naman doon pangalan, address, hobby, kung ilang taon na at kung kailan yung birthday mo. Basta yung mga sinasabi mo kapag introduce yourself. And dumating nga yung oras na ako na yung magpapakilala sa sarili ko. At syempre nangangatog, nanginginig at nahihiya ako na tumayo sa harapan. Pero kahit na ganon ay nilabanan ko pa rin. So, ganito yung mga nangyari. Nagpakilala ako, hi ako si Jetux, 8 years old, nakatira sa Palo Alto. Tapos pagkasabi ko nung address namin, pinahinto ako ng teacher. Sabi niya, mali daw yung address ko. Sa isip-isip ko, bakit ako magkakamali sa address ko? Doon ako nakatira. Tapos inulit ko ulit kung ano yung address ko. Tapos inulit niya ulit, sabi niya, mali ka sa address mo. Tapos ako bilang bata at walang kakayahan na ipagtanggol yung sarili ko, nagawa kong gayahin yung address ng unang nagpakilala sa akin. And magmula nga nun, yun, natatakot na akong sumagot kapag tinatanong ako ng prof. Kumbaga, nadala ko siya. Tinake ko siya as defense mechanism ng katawan ko. Kumbaga, para hindi mabulyawan or hindi mapahiya sa gitna ng klase. Hindi na ako sumasagot kahit alam ko naman yung sagot. Kasi feeling ko, kahit tama yung sagot ko, mamalian ako ng prof. Ayun yung dahilan, kaya siguro takot ako ngayon. At yun, patapos na rin tayo magluto ng chowpan. Pero alam mo ba yung connect ng introduce yourself sa vlog natin na to na entitled Direction? Well, nung isang araw kasi is yung second day namin sa review center. And kahit alam ko na yung direction papunta doon, naligaw pa rin ako. Pero bago natin pag-usapan yun, pag-usapan muna natin kung ano yung nangyari sa unang araw natin. So yun, maliligo lang ako kasi tingnan nyo mukha na akong bornik. Nakabisa tayo and let's go. Alis na tayo guys. So yun po nandito na tayo sa SM Bacoor. So ayun, dito natin tatalakayin kung bakit nga ba konektado yung introduce yourself ko sa vlog ko na to na entitled Direction. Well, kung iisipin natin at kung pagtutuunan natin ang pansin, may point naman yung sinabi ng prof ko nung time na yun. Well, dahil nga bata ako, hindi ko yun maiintindihan. Pero ngayong medyo malaki-laki na ako, naintindihan ko na minsan kahit sa ulo na natin yung lugar o kahit sa ulo na natin yung direksyon ng pupuntahan natin, may tendency pa rin na magkamali tayo. Parang sa buhay, kahit gaano na natin ka sa ulo, yung mga bagay-bagay, hindi pa rin natin maiwasang magkamali. Hindi pa rin natin maiwasang maligaw. Kasi there's nothing perfect. Walang taong perpekto. Normal na magkakamali tayo, normal na maliligaw tayo, at normal din na madadapa tayo. Paano pa kaya yung mga tao na wala talaga silang idea kung nasan sila ngayon? Well, kung ako ang tatanungin mo, kung ano man yung ginagawa mo, kung sinisimulan mong tuparin yung pangarap mo, kahit walang direksyon, kahit hindi mo sigurado, kahit walang kasiguraduhan yung mga bagay na pinagagawa mo,
magpatuloy ka lang. Kasi sabi nga, hindi tayo mananalo kung hindi tayo magkakamali. Magkamali man tayo, maligaw man tayo. Ang importante doon sinubukan natin. Mas gugustuhin kong mag-fail kaysa mag-fail without even trying. Kaya kung ano man yung ginagawa mo, magpatuloy ka lang. Wala mang kasiguraduhan, hindi man natin alam yung dulo ng daan na tinatahak natin. Ang importante humahakbang tayo. Ang importante sinimulan natin gawin, sinimulan natin galawan yung pangarap natin. So ayun po kakauwi ko nga lang galing school at may ibang plano yung aso ko sa akin. So ayun po kakagising ko nga lang guys, and yun, kakatapos ko lang maghilamos. Tubig lang yan para pugi pa rin. Natural, walang halong chemical. Ngayong araw na to ay papasok ulit tayo kasi ang pasok natin ni Monday, Tuesday, Wednesday, and Wednesday ngayon. So last day ng pasok natin. Pero ang pasok ko is 9 to 5. So need ko magbaon. Kaya gumising ako ng napakaaga, putik, nabubulol pa para magbaon. Pagluto ng baon kasi hindi ako nag-aalmusal. So baka mabornikan ako doon. Kaya magbabaon ako ng pagkain para may pagkain ako mamayang tanghali. So putik, haba ng sinabi ko Ay gagi, need ko muna pala magsaing para pagkatapos ko luto na. Bornek talaga. Hindi, magkakape muna ako. Putik, di ko alam ano oras ka! So ayun po tapos na nga ako magluto. Let's go, maligo na tayo para malawag na, para maloso na. Hindi, joke lang. Let's go, maligo na tayo guys. Po, sa ngalaw. Naliligaw pa ako po, okay? Sa iba ako dinaan. May mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ang magagawa na lang natin pag dumating yung oras na yon. Gagawin ko dyan, magsiswimming. Mag-swimming. De, joke lang. Sa mga oras na ganyan, mas kailangan nating maging kalmado. Kasi pag nainis lang tayo or nagalit, mas palalalain natin yung sitwasyon. Kumbaga, ganyan na nga yung nangyari sa'yo, tapos magagalit ka pa or maiinis, di mas lalo mong pinahirapan yung sarili mo. Tandaan natin na hindi sa atin papabor palagi yung oras or yung panahon. May mga pagkakataon talaga na susubukin tayo ng panahon. And parte yun ng buhay. And gaya nga ng sinabi ko sa intro, hindi man ako sigurado sa landas na tinatahak ko, patuloy akong maglalakad, patuloy akong hahakbang hanggang sa marating ko yung paroroonan ko. Nandito tayo, nagbabalik sa mainit na balita. Tika. Naglalakad ako para exercise pero di nila alam, wala na akong pera. So ayun po ang daming unexpected na bagay na nangyari sa akin ngayong araw. And yun, hindi ko siya tinetake as bad luck. Kumbaga, yung mga nangyari yun is parte lang siya ng choice ko. Kaya ako napunta doon. So ganito kasi nangyari sa akin. Una, papasok ako. Nagaloto ako dito. Nagaloto ako na matagal. Kala ko makapasok ako na maaga. Ngayon, pagsakay ko ng jeep, hindi ko tinanong. Basta kita ko sa litran. Hindi ko alam na may iba-ibang lugar pala yun. Lumiko ang burnik. Lumiko ang gano'n, Sabi ko, ay sos, iba ata to. Hindi ako nagtanong kasi, nagahiya ba? Hiyain boy. Pagtingin ko sa Google Maps, nasa silang na. Kagi talaga, bay. Sabi ko doon, kuya, pwede ba akong ibalik mo na lang? Sabi niya, hindi na pwede yun. Kay, delay na. So ngayon, bumalik ako. Late ako ngayon ng 20 minutes. Ngayon, nung uwian na, putik ang aga ko. Ako unang lumabas ng room. Ako rin ang huling umuwi. Walang masakyan, bay. Punuan. Ngayon, punuan. Nakasakay ako ng pinaka-last. Nakasakay ako. Pagdating ko dyan sa SM Bacoor, ay sos, wala akong pamasahe pa uli. Wala akong barya.
Ang ginawa ko, lakad-lakad, lakas ng ulan. Kunyari nag-ehersisyo. Yung pala, wala ng pira. Sos. Pero despite of all that, I'll take it as aral sa akin kasi meron akong natutunan na aral. Number 1 is magtanong muna para hindi maligaw. And number 2, maging patience. Basta maging pasensyoso sa lahat ng bagay kasi hindi lahat ng bagay makukuha natin ng agaran. Kaya, yon. Ayun lang. Subscribe. Ito ang breakfast ay meal ng King Bornek. Tignan nyo naman yung pagmumukha ko. Deserve ko yung ganyang karami pagkain kasi di mo mukha akong pagod, mukha akong Bornek, mukha akong Harbelo, ma'am.